Naku po mga kababayan, mukhang si Romualdez ay ilalaglag na talaga nito ni Ping Lacson mga kababayan. Kasi sabi niya dito, may dalawang testigo daw para patunayan ang ugnayan ni Romualdez sa mga diskaya. Hala ka mga kababayan, nakakagulat ho ito. So mangyayari ho yan bukas, no, sa Blue Ribbon Committee. Kasi magbabalik na daw itong Blue Ribbon Committee. Alam naman natin na yung ibang kababayan natin hindi na naniniwala dito sa mga hearing-hearing na ito kasi ang tagal mga kababayan. Wala namang nakukulong na big fish. Pero tingnan natin bukas mga kababayan kung ano ang mangyayari. Kasi mukhang laglagan na talaga ito. Mukhang ilalaglag na nila itong si Romualdez. So, at isa pa dito, panoorin nyo rin ho itong sabi dito, si ex-DPWH Secretary Bunuan daw, pwede nang ipa-deport dahil sa overstaying na sa US. Ayan. Kasi mga kababayan, kinukumpirma ni Ombudsman Boying Remulla ang umano'y panloloko ni Secretary Bunuan sa Malacanang. Ayan. Nako, hilalaglag na nila yung mga yung mga di umano'y sangkot daw ito sa flood control anomaly. So panoorin natin muna mga kababayan itong pahayag ni Lacson na di umano'y may dalawang testigo na daw na magpapatunay sa ugnayan ni Romualdez at ng mga diskaya. Ito na po. Asahan na ang mga pasabog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon ito sa flood control scandal sa Lunes. Alamin natin ang mga nakalinya sa Agenda Weekend Report ni Hannah T. May tetestigo raw tungkol sa di umano'y kaugnayan ni Curly Diskaya kay dating Speaker Martin Romualdez. Nasa 2 resource person daw ang magpapatotoo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Nako mga kababayan, no? 2 daw. O, abangan natin to bukas. Tungkol sa pagbili ni Romualdez ng isang house and lot sa South Forbes noong 2023, kung saan si Diskaya raw ang nagsilbing pangpronta nito. Nakakuha si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ng kopya ng Deed of Absolute Sale at mga tseke ayon sa isang panayam sa kanya. Aloy ko, absolute, deed of sale? Tsaka mga cheque daw mga kababayan. Hala ka. So abangan natin to bukas sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. May aasahan pa kaya tayo dito mga kababayan? So panoorin natin bukas itong mangyayaring hearing sa Blue Ribbon Committee. Bagamat hindi pinangalanan si Diskaya bilang buyer sa bentahan, ito naman daw ay isang korporasyong ang pangunahing stockholder ay may kaugnayan umano kay Romualdez. Samantala, ang pagkakaroon ng wishlist sa budget, wala raw pinagkaiba sa pagnanakaw ayon kay Lacson. Anya, mahalagang suriin ng komite ang tinaguriang Cabral Files na tatalakayin na rin umano nila sa pagdinig sa Lunes. Yun, pati yung Cabral Files mga kababayan, tatalakayin na daw. So marami kasi nagsasabi mga kababayan na mga iilan na kailangan na daw ilaglag itong si Romualdez daw, di umano. Kasi para daw maabswelto yung tinuturo ni Saldico na mastermind. 2 mastermind daw, si PBBM at si Romualdez. Pero para daw maabswelto si PBBM, kailangan daw itong si Romualdez daw ang ilalaglag. Ayan yung mga usap-usapan na nakikita natin sa mga comment section. Sa dokumentong iyon nakalagay ang wishlist o allocables ng mga mambabatas pagdating pa lang sa National Expenditure Program o Proposed 2025 Budget. Kung nagsumite raw ng wishlist at ang motibo ay makakuha ng komisyon, maaari na raw itong ituring bilang attempted o planned robbery, lalo na kung sumasawsaw agad ang mga mambabatas pagdating pa lang sa paghahanda ng budget. Hindi naman daw kasi sila dapat nangingialam doon dahil trabaho lang ng legislature ang mag-amyenda ng batas.
Hihilingin ni Lacson na i-authenticate ng DPWH ang nasabing dokumento at kung hindi ito verified, hindi na raw isasama sa records ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa Cabral Files, inaasahan ding tuloy-tuloy ang investigasyon ng komite sa issue kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Posibleng hindi dadalo ang dating kalihim sa hearing at maaari raw itong makaapekto sa kanyang kalagayan ayon kay Lacson. Kailangan daw kasing maipaliwanag ang pagkakaroon ng mali-maling grid coordinates ng DPWH projects sa termino ni Bonoan at meron daw tetestigo na individual tungkol dito. Ipinahayag ng kampo ni Bonoan ang pananatili nito sa California hanggang February 15 dahil sa eye operation ng kanyang asawa. Umalis si Bonoan ng bansa sa gitna ng flood control scandal at sabi ni Lacson, pag-aaralan daw kung papayagan si Bonoan dumalo sa hearing through video conferencing. Yan ay basta't nasa loob daw ng embassy o consulate ang dating kalihim at may pwedeng mag-administer ng kanyang oath doon. Di ba mga kababayan, no? Parang ang ano naman, sumakto yung pag-alis ni Bonoan, no? Ng itong flood control anomaly ay talagang ano, no? Ang tawag yan, sumabog. Talagang pinag-usapan sa social media. Tsaka naman siya umalis, mga kababayan. Parang tila may tinatakbuhan, mga kababayan. So, hindi rin natin alam kung siya'y pinaalis o siya'y kusang umalis sa ating bansa, mga kababayan. Bukod pa dito, nalalapit na po kasi, mga kababayan, itong 2028 election. Dahil nga sa trust rating ni PBBM na -3 or -17 ba yun, mga kababayan. Siguro, ilalaglag na nila itong mga to para medyo tumaas yung ratings, no, bago dumating ang 2028. Pero ganun pa man, hindi na nila maurong pa, no? Hindi na nila kayang labanan pa yung trust rating na talagang tumataas, trust rating ni VP Sara Duterte. Kaya itong mga to ay nagpapakitang gilas na. Kaya siguro ito na yung gagawin nila. Kasi pangako, 'di ba, nung administrasyon nung 2025 nung December, may makukulong daw na big fish. Kaso wala naman nakulong, mga kababayan. Kaya grabe yung tiwala ng taong bayan ay talagang nawala sa administrasyon na ito. So tuloy natin. Ang bata naman ni Bonoan na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pagpapaliwanagin din tungkol sa di umano'y tangkang pagkuha sa kanya sa kustodiya ng dating PNP Chief Nicolas Torre III. May option daw si Torre dumalo sa pagdinig para ilahad din ang kanyang panig. Naghain na ng sabina ang Senado sa mga dawit sa flood control scandal para i-compel silang dumalo sa pagdinig. Kabilang dito si dating Congressman Zaldico na ngayon hindi pa natutukoy ang kanyang lokasyon. Kapag hindi dumalo ang resource persons sa pagdinig at ituring na invalid ang excuses ng mga ito, maaaring umabot ito sa pagkaaresto. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Sana totoo yan. Kasi kung walang mangyayari, nako, talagang yung trust rating ni PBBM lalong babagsak. So ngayon naman, mga kababayan, pag-usapan din natin itong kay Bonoan, no, na kinumpirma daw umano ni Ombudsman Boying Remulla ang panloloko sa Malacanang. So ito na po. Erika ang nagbitiw sa pwesto na Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ito'y sa kabila ng kasalukuyang investigasyon sa mga proyektong pang-infrastruktura sa kanyang dating pinamumunuang ahensya. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, lumagpas na sa itinakdang panahon ang pananatili nito sa ibang bansa. It's overstaying already. So kung ma-monitor tayo ng US Embassy o ng American ng State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Ayan, overstaying na daw si Manuel Bonoan, mga kababayan. Yan yung sabi ni Ombudsman Boying Remulla. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya pong sipain pa uwi dito.
Noong November 11, 2025, nagpaalam si Bonoan na pupunta ng US kasama ang kanyang asawa upang samahan ito na magpagamot. Ipinangako ng dating kalihim na babalik ito ng bansa December 17, 2025, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umuuwi. Kaugnay nito, inisyuhan na rin si Bonoan ng sapina ng Senado upang dumalo sa isasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal sa Lunes, January 19. Payo ni Remulla kay Bonoan, voluntaryo na lamang na umuwi kaysa sa pilitan pang bitbitin ng mga otoridad. Samantala, bukod sa ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na tahasan umanong niloko ni Bonoan ang Pangulo dahil sa pagsusumite ng mga mali-maling grid coordinates ng flood control projects, sinigundahan rin ito ni Remulla matapos mapag-alamang ilan sa mga maling lokasyon na ito ay umikot sa unang distrito ng Bulacan. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghosts, marami talaga improbable. Kaya, alam namin, nanggaling din sa sa First District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. So, it's Secretary Bonoan or the people within the First Engineering District of Bulacan who did it. Yan na, nilalaglag na talaga nila, mga kababayan. Kasi kung maliliit lang yung makukulong, talagang yung taong bayan di maniniwala. Ito, talagang binabanatan na nila. Pero sabi nga nung iba, ang pinaka-mastermind daw ay nasa kongreso daw talaga, mga kababayan. Yun yung mga nababasa natin, na sinasabi na ang pinaka-mastermind at ang pinaka-mastermind nitong flood control anomaly daw di umano ay nasa Malacanang at nasa kongreso daw, mga kababayan. Aywan natin kung maniniwala pa ba ang taong bayan dito sa mga pinagagawa nila. Hinalaang hindi lang si Bonoan ang nagmanipula ng mga datos, kundi maging ang ilang mga opisyal mula sa naturang distrito. Suspetsa pa ni Remulla, maaaring nasa 30% lang ng 421 ghost flood control projects ang tiyak, ngunit vine-verify pa ito ng Public Works and Highways Department. Matatanda ang isa si Bonoan sa inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman kasama ang dalawang dating undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral at Roberto Bernardo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ayun, mga kababayan, ano masasabi nyo dito, sa pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla at dito sa pahayag din ni Lacson patungkol dito sa laban nila na nilalaban nila dalawang testigo daw kay Romualdez at link sa mga diskaya. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po.